Ma'am, kumustahin namin si Prosecutor Leila De Lima. She was interrupted many times kanina on her opening statement. Ano po ang nasabi niya sa inyo? She's very much okay. As a matter of fact, I even told her na very powerful yung few questions na na-raise niya before she was interrupted. No, I think she anticipated that even during the start because she was forewarned at the onset about not making conclusion of fact and conclusion of law. Apparently nga, paborito ko yun making conclusion of fact and conclusion of law because we are the prosecution, no? But we perfectly understand the position of the presiding officer and even Congresswoman Laila De Lima equally understands that kasi kausap ko na siya kanina. She is very much fine. Sayang na hindi natapos ni Congresswoman Laila De Lima ang kanyang introduction to confidential funds kasi sana malinaw ito na nailatag sa mga Pilipinong sumusubaybay kung ano ang kasalanan na gustong patunayan ng prosekusyon at kung anong aabangan na ebidensya para patunayan ito. Senator Chis Escudero is doing an excellent job as presiding officer. Ngunit sana bilang prosecution at bilang defense team, we should be allowed to freely advocate for our position na hindi naman kailangan bigyan ito ng mabigat na evidentiary weight pagdating sa senator judges. But sana hayaan kaming mag-manifest and freely advocate our position to support our case for conviction or for acquittal. Yes. Yeah, I think I agree with wala na ako idadagdag doon sa sinabi ni Kong Noy at saka ni Kong Jinky. But I think it's a lost opportunity for the public to appreciate and understand fully kung ano po yung magiging premise ng Article 1. It would have been a perfect opportunity para maintindihan ng ating taong bayan itong paglatag ng ebidensya. Kasi ang maririnig nila ay mga technical, makikita nila ay mga resibo, pero mas sayang yung opportunity na yon na mas naintindihan ng ating taong bayan kung napatuloy yung preliminary remarks ni Congresswoman Laila De Lima. At alam ko, mga 90% ata doon, in Tagalog niya i-deliver sana. So, it would have been a perfect chance for our ordinary kababayan Filipinos na maintindihan itong Article 1.